Sabi ng mga kababayan natin dito sa Canada na napakahirap na raw mag-ipon ng pera or mag-ipon para sa kahit sa anong gusto mo mga tropa. Sabi nga nila kahit 1,000 lang daw o $1,000 ay talagang madugo. Kasi nga naman mga tropa, alam niyo naman nangyayari sa Canada, di ba? Maraming mga nagtaasan. Nagtaas yung mga gas, nagtaas yung bilihin, yung grocery, pagkain, renta, mortgage rate, at kung ano pa mga nagtaasan. Sabay-sabay nagtaasan kaya yung mga Canadians at mga immigrant ay talagang, sabi nila, sobrang daw mahirap mag-ipon ng pera ngayon mga tropa. Pero mga tropa, may share ako sa iyo yung 10 bagay na hindi ko na binili para lang makaipon at para makapagsimulang mag-ipon mga tropa. Itong 10 bagay na hindi ko na binili ay sarili ko lang opinion at sarili ko lang experience at obserbasyon mga tropa sa mga nakikita ko sa mga kababayan natin at mga kaibigan natin dito, mga tropa natin dito na ginawa rin nila para lang makapagsimulang mag-ipon. So umpisa natin mga tropa. Siyempre ang una na dyan mga tropa, subscription mo, yung mga subscribe mo na hindi na ginagamit. Tulad ng, siyempre, unang-una na dyan yung mga music app mo na, let's say, yung Spotify, no? O, hindi mo na ginagamit pero nakasubscribe ka pa rin. Kasi ang subscription mga tropa, kapag nag-subscribe ka dyan at nag-agree ka dyan, ay recurring yan recurring pay yan mga tropa. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yan hanggang sa mag-unsubscribe ka na o hindi mo na gamitin yung kanilang serbisyo mga tropa. Yung mga subscription bukod sa music app na Spotify, andyan yung gym, yung mga subscription mo sa Gold's Gym. May Gold's Gym ba ngayon? Parang wala na yata, no? Andyan yung mga subscription mo sa Planet Fitness, di ba? Andyan yung subscription mo sa YouTube, subscription mo sa isang app na hindi mo naman talaga ginagamit, tapos patuloy ka lang na kina-charge ito kasi nga hindi ka pa nag-unsubscribe mga tropa. Kaya kung ako sa'yo, i-unsubscribe mo na to at huwag mo nang gamitin mga tropa. At talagang sigurado makakatulong ito para makapag-ipon ka ng mga tropa. Tsaka nga pala mga tropa, yung mga subscription yan, ang dali-dali makapasok. Di ba? Unting pindot lang, unting click lang ay pasok ka na kagad. Pero, pag time na ayaw mo nang gamitin at gusto mo itong i-unsubscribe, pahirapan na to mga tropa at marami nang hihingin sa'yo at marami pang patatawagan mga tropa. Totoo nangyayari dito sa Canada. Kaya kung hindi mo naman talaga ginagamit ang isang app, huwag ka na mag-subscribe mga tropa. Hayaan mo na or maghanap ka na lang ng mga free na app or free item sa internet ng mga tropa, di ba? Marami naman dyan. Talagang marami nang bibigay sa mga libre mga tropa. Pangalawa na hindi ko na binili, yung mga branded stuff. Alam niyo na yung mga branded stuff, yung mga mamahalin. Kasi karamihan sa mga branded stuff ay talagang mamahalin mga tropa. Tingnan yung damit ko, napakasimple lang. Isang ano lang to, sa Uniqlo, di ba? Minsan yung mga damit ko, binibili ko lang sa Value Village. At saka yung sa mga Goodwill store. Yung mga yung mga second hand items mga tropa. Practical ako pagdating sa pananamit mga tropa. So, yung mga branded stuff ay hindi ko na binibili. Pero na lang mga tropa, no? Yung mga bumibili ako ng mga branded stuff sa mga talagang ginagamit ko na. Like, nagtitrail running ako mga tropa or nag-running ako. Bumibili ako ng mga running gear ko like yung sapatos or yung short ko na talagang komportable ako. Talagang high quality at talagang kahit mahal ay binibili ko to mga tropa. Pero yung ibang mga branded items na hindi ko naman talaga ginagamit ay talagang hindi ko na binili para simula ko na makapag-ipon mga tropa. At talagang makakatulong sa'yo kapag ginawa mo ang pagbili ng mga branded items mga tropa. Pero subjective pa rin yung mga tropa. Kung talagang gusto mong bilhin yung branded item, nasa sa'yo naman yan. Pero kung hindi naman, ay mas magandang hindi mo na ito bilhin para makapagsimula ka na mag-ipon at mag-invest mga tropa. Tropa, kita nyo may yung bahay ko, napaka plain at wala gaano mga dekorasyon. Home decor, hindi ko na yan binibili mga tropa. Pag bumili ako ng home decor, pinaplano ko munang maigi kung ano yung lalagay ko, pinapalas ko sa kulay ng bahay ko, sa aking furniture bago ako bumili at hindi ako basta-basta nagpapabutol sa emosyon ko na gusto ko na yung isang bagay na yun dahil sa tingin ko maganda yan sa aking sala or maganda yan sa aking bedroom. Pero ang ginagawa ko mga tropa ay hindi na talaga ako bumibili ng home decor mga tropa. Or ang pinaka-the best kong ginagawa ay tumitingin muna ako sa mga second hand items, di ba? Value Village, Goodwill, ano pa ba? Salvation Army. Dito sa Canada maraming mga
antique items or antique shop or second hand items na pwede mong puntahan para tumingin ng mga home decor. At saka ginawa ko na rin palang minimalist yung aking sala para medyo clutter free at saka hindi gaanong ano yun yung maraming mga bling bling, maraming mga kung ano-ano sa paningin mo ay talagang ayoko yung mga tropa. Mas gusto ko yung plain, simple at saka konting-konti lang yung mga gamit mga tropa. So, yung mga home decor ay hindi ko na binili para makapag-ipon na rin ako mga tropa. Mga tropa, pero sa ating mga Pilipino ay mahilig tayo sa pagkain mga tropa. Pero pag ako nag-crave sa isang fast food hindi ko na binibili yung mga tropa. At paminsan-minsan lang, pag talagang nag-crave ako, alam niyo na, di ba? Sa fried chicken, Jollibee, dito sa area ko, sa Saskatchewan, ay mayroong Jollibee mga tropa. Kaya, pag nag-crave ako ng fried chicken, ay bumibili ako. Pero, yung mga ibang mga fast food na alam ko naman gawin sa aking kusina, sa aking kitchen, ay hindi ko na ito binibili mga tropa. So, kapag nag-crave ako ng mga, let's say, mga burgers, fries, ano ba, yung mga fast food na nabibili mo dyan sa labas, yung mga tacos, ay ginagawa ko lang sa kusina ko. Kasi meron naman akong ingredients on hand mga tropa. Isa pa mga tropa, ang fast food, ang tingin ko sa fast food ngayon ay parang junk food eh. Hindi naman talaga siya nakakatulong sa aking health. Katulad ko kasi kapag tumatanda ka na nga naman, eh, hindi mo na kailangan pang kumain ng kung ano-ano. At sinusubaybayan ko, tinitingnan ko yung mga pagkain na sinusubo ko, pinapasok ko sa katawan mga tropa. Kasi kaya di na ako bumibili ng mga fast food. Nakatipid ka na, naging healthy ka pa mga tropa. Mga tropa, ito maraming hindi nakakalam at tingin ko maraming mga Pilipino, maraming mga Pinoy tayong mga kababayan ang nabubudol nito. Kapag bumibili ka ng isang item, let's say mga electronics or vehicle or clothing or kung ano-ano pa, ay aadukin ka ng mga warranty mga tropa. Kapag bumibili ka ng let's say electronics or appliances or vehicle, ay meron itong kasamang warranty. Hindi ito sasabihin sa iyo ng salesman or seller kasi gusto ko pa nilang benta ng extra warranty mga tropa. So mas magandang alamin mo kung meron ng warranty yung iyong binibili bago ka kumuha ng warranty or extra warranty mga tropa or extended warranty. Karamihan dyan sinasabi extended warranty ng ganito, ng ganyan para mapalitan mo kuno, pero para sa akin ay hindi totoo yung mga tropa kasi bago mo mapalitan o bago mo ibalik yung isang item ay marami pa sa iyong itatanong at baka hindi mo pa ito mapatunayan. Mauuwi lang na hindi mo magamit yung warranty na binili sa kanila mga tropa. Tulad mga tropa, hindi ko na binili kapag nakakita ako ng mga sale item na hindi ko na ito binibili mga tropa. Kalimitan dyan ay 50% off. Dito nga pala sa Canada mga tropa, hindi walang buy one take one dito eh. Ano dito eh, parang pag bumili ka ng isang item, yung second item ay 30% off or 50% off. Hindi siya pure 50% off or buy one take one mga tropa. Tumitingin ako sa quality ng binibili ko mga tropa. Isa pa mga tropa, budol din yan eh. Kapag bumili ka ng sale item, ay hindi ka naman talaga nakabili. Pagkos ay napagastos ka lang mga tropa. So, sale item ay hindi ko na binibili para makaipon ako dito sa Canada. Kung meron ka nga pala nakukuhang value sa ating usapan ay mag-subscribe ka naman sa ating channel. I-like mo na rin ito at i-share sa mga ating mga kababayan dito sa Canada mga tropa. Mga tropa, dito sa Canada meron pa rin to pero hindi ko alam sa Pilipinas kung meron pa rin. Yung mga cable TV ay hindi na ako gumagamit yan. Matagal na mga tropa. Pero iba may mga ilan pa rin tayo mga katropahan at kababayan na meron pa rin cable TV sa kanilang bahay kasi meron na silang sinusubaybay ang isang particular na sports which is para sa akin ay walang masama doon mga tropa, pero para lang makaipon ako ay hindi na ako bumili ng cable TV. Kapag may hinahanap naman ako mga palabas or mga series ay tinitingnan ko na lang sa YouTube mga tropa, di ba? YouTube free yan mga tropa, di ba? Kahit sabihin mong late ka na sa panonood or hindi ka updated sa palabas ay makikita mo naman sa YouTube, di ba? Free pa. Wala ka nang mabayaran mga tropa. Ang babayaran mo lang syempre yung internet mga tropa. So kung gumagamit ka pa ng cable TV,
pag-isipan mong maigi kung kailangan mo ba talaga to. Marami namang source na pwede mong panoorin mga tropa. Diyan yung YouTube, yung mga free app pa sa kung ano-ano mga social media na pwede mong panoorin kaysa naman bumili ka pa ng cable TV, which is sa panahon ngayon ay tingin ko ay wala na rin talagang gumagamit mga tropa. So cable TV ay hindi ko na binili para lang makaipon ng pera dito sa Canada. So mga tropa, para sa mga nag-i-invest din to or kung simula ka pa lang mag-invest ay mahalaga rin to mga tropa. Kasi pag nag-i-invest ka, let's say kung bibili ka ng stock or ETF sa bangko mo ay merong management fee. Yung management fee na yon ay isang percentage doon sa iyong portfolio mga tropa. So tingnan mo rin kung magkano ang iyong management fee kung bibili ka nito mga tropa, no? Pero para sa akin, hindi na ako bumili nito at nag-self-direct or nag-self-investing na lang ako mga tropa. Tinitingnan ko lang at nag-aaral na lang ako ng investing para masubaybayan ko ng personal kung ano yung mga binibili ko sa investment or sa stock market dito sa Canada mga tropa. So management fee, medyo medyo parang broad to, medyo malawak tong pag-usapan mga tropa. So sa mga nag-i-invest o nag-i-invest na whether sa bangko or sa online platform, meron mga management fee, di ba? Alam niyo yan. Pero kung bibili ka ng management fee, medyo para sa akin ay malaki to. Lalo na kung mga percentage ng iyong portfolio ang hihingin nila sa iyo. Let's say 1%, di ba? 1% akala mo maliit yan. Pero malaki yan sa kalaunan mga tropa. Habang tumatagal yung investment or yung investing ay malaki yung naipapato sa iyo. Malaki ang nawawala sa yung pera sa 1% lang mga tropa. So mga tropa, ito na yung panghuli mga tropa. Sa tingin ko maraming magre-react nito kasi sa tuwing mag-vlog ako about dito ay parami talaga nagre-react ng mga kababayan natin dito sa Canada. Ito yung pagbili ng brand new vehicles mga tropa. O yan, brand new vehicles mga tropa, no? Sasabihin ng iba, anong pakialam ko? Anong pakialam mo sa amin? Gusto namin bumili ng brand new mga tropa. Wala tayong problema dyan. Ibig sabihin gusto mo yan, sinabi mo yan at karapatan mo yan. Wala tayong against dyan o hindi tayo tutol dyan mga tropa. Pero alam mo mga tropa, sa mga iba nating kababayan na ayaw ng brand new at tingin na ay namamahalan, marami namang alternative mga tropa. Andyan yung mga second hand, di ba? Alam nyo yan, di ba? Yung mga ibang matatagal na rito sa Canada ay bumibili rin ng mga second hand mga tropa. So, tingnan mo yung mga second hand ng mga vehicle at pwede kang makatipid dito at tingnan mo rin at mag-compute ka nga pala mga tropa kasi iba sa mga kababayan natin ay tumitingin lang sa monthly expense kapag bumili ng sasakyan mga tropa. Lalo na kapag brand new mga tropa. Pag sinabi lang dealer, pambulag kasi nila yan na magkano ba yung kaya mo monthly o magkano yung willing mong bayaran monthly or how much can you pay in monthly basis. So monthly, di ba? Talagang bubulagin ka niya kasi ikaw nga naman pag nagbigay sila sa iyo ng certain amount or example amount ay let's say 400 o kayang-kaya ko naman yung $400 kada month pero hindi mo nakikita yung total price at yung interest na babayaran mo hanggang sa matapos mo yung iyong sasakyan mga tropa. Yun lang mga tropa, no? Sana meron kang nakuwang value sa ating usapan ngayong araw na to tungkol sa 10 bagay na hindi ko na binibili para magsimula mag-ipon dito sa Canada mga tropa. Kung meron ka pang nalalaman about sa mga hindi mo na bagay na hindi mo na binibili sa Canada para lang makaipon, i-comment mo yan. I-comment mo yan sa ating comment section mga tropa. Hanggang sa muli, ingat ka mga tropa. Ingat. Hanggang sa susunod na vlog mga tropa. Panoorin mo nga pala yung susunod kong video, baka makatulong sa'yo sa buhay Canada.